Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lola, nanay, tatay, ate, kuya. Ito po ang inyong paboritong podcast kung saan nag-uumapaw ang tamang impormasyon, siksik, liglig at umaapaw. Purihin ang tama at iwaksi at kondinahin ang masama. Ito po ang Wala Kayo sa Lolo Ko, kasama ang inyong lolong Romel Lopez at ang lolo Jason Statham, ang mansanas ng bayan, Ronald Llamas. Hello, Ronald. Magandang hapon po sa inyo lahat. No? Happy Bonifacio Day kahapon at Happy Anti-Corruption Day din kahapon. Yan. At kailangan po mayroon tayong special edition ngayon kasi yung Lolo Ronald nyo lang ang nandoon sa EDSA. Although nandito naman kami sa probinsya, pero ang Lolo Bear Manny Mogato nyo ay nagpapahinga pa po ngayon. Hindi po kinaya. Si Lolo Manny Mugato, hindi pa pwede. No? Hindi ko kaya yung init. Kaya ako kami dalawa lang ni Ronald Makasalitain nag-usap sana ngayon. siya pero hindi niya kayang umakyat sa stage. Oo. So kaming dalawa ho ang pupulutan ngayon kay Manny Mugs. Okay. O Ronald, simulan natin tong post November 30 analysis natin kasi nandun ka rin eh. Uunahin ko lang dun sa nakikita akong mga post sa social media. Sabi nung isang kilalang Duterte troll na humarap sa isang congressional hearing at umamin na siya raw ay fake news. Konti lang daw ang nakuwang numero or na master na crowd ng mga dilaw, pink at ng simbahang katoliko sa rally kahapon. Anong masasabi mo rito? Well, doon na lang siya sa kanyang fake news. No? Ang kaibahan kasi nitong rallying ito, this is nationwide. Yun. Para dun sa nakaraang September 21. Ang gusto kasi ng mga organizer, magmukha itong buong bansa, hindi lamang Metro Manila. No? Kaya kung makikita mo, yung mga ibang mga parokya sa Metro Manila ay may kanya-kanyang pagkilos. No? May kanya-kanyang pagkilos. Halimbawa, yung mga ibang mga probinsya, katulad ng Cebu, napakalaki ng mobilisasyon led by the bishop. So, ang mga iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga syudad ay naglunsad ng kanya-kanyang pagkilos. Yun yung kaibahan nito. Ikalawa ay iba't iba yung programa buong araw kahapon. Halimbawa, 9 to 11, nagkaroon ng programa yung mga multi-sectoral. Mahigit 10,000 yan. Pagkatapos niyan, nagkaroon ng misa. Yan, malaki yan, mga 20,000. No? Misa ni Cardinal David. Tapos, after noon, nagkaroon ng official na programa. Yan Yun. ay 12 to 2. Tapos, alas 3, nagkaroon ng concert. Sa concert na yan, mas malaki, kasama dyan yung henerasyon namin. Yung mga millennials at saka Gen Z. Yung sa misa, kasama dyan yung henerasyon ni Romel at ni Manny Mugato. Yung mga boomers. No? Kaya iba-iba ho yung mga batches kahapon. Pero ang pinakamahalaga, nationwide po ito. No? Nationwide at mahalaga yung mensahe. Kailangan ituloy yung anti-corruption movement as never before. Dalhin ito sa anti-impunity, kaya may tinutulak na Truth Commission, at dalhin ito sa anti-dynasty, kaya may tinutulak Yun. na anti-dynasty bill. At pangapat ay itulak yung mga reforma. Mga hindi lamang mga expose and oppose, dapat may pinopropose. No? Kaya yung mensahe po ang mahalaga na huwag kalimutan. Hindi po, naiibaw po ito doon sa iba na nagkukol ng resign all or revolutionary government or transition council or junta. Iba po ito. Iba po ito doon sa balak na iluklok si Vice President Sara bilang kapalit ng presidente. Iba rin po ito doon sa pwersahin ang mga tao sa gobyerno na mag-resign lahat at syempre magagawa lamang ito sa pamamagitan ng military might. Ibig sabihin, malaki yung role ng militar. Hindi rin sila sang-ayon dyan. Kaya ang habol ho rito, isulong itong anti-corruption movement, anti-impunity, anti-dynasty, pro-reforms hanggang 2028. At hindi Yes. lamang baguhin yung sistema, kundi baguhin yung mga uupo sa bagong sistema. No, yun po ang habol niyan. Mabuti in-emphasize mo rin yung mensahe, Ronald. At nagising na yung ating
Lolo Manny. Papapasukin ko lang. Sandali humabol dito sa ating usapan yan. Pero ang sinabi mo kanina yung mensahe, no, na kailangan Yes. i-emphasize. Kasi mukhang may effort na naman para maliitin yung impluensya at kapangyarihan, so to speak, ng simbahang katoliko na maging moral authority pagdating sa issue ng corruption. So kaya ito ang sinasabi nila na hindi kayang mag-master ng crowd ng simbahang katoliko at even ng dilaw at pinks. Parang gusto nilang ilabas na ang mga Duterte lang at ang Duterte forces ang kayang magpatawag ng mga crowd at lumaban dito sa issue ng corruption sa gobyerno. Yes. No, kaya labanan lang ito, hindi lang dami. Dahil definitely, dahil nationwide siya, mas marami. Pero hindi lang yun. Labanan ito ng mensahe. No, ng mensahe. No, dahil ayaw nila na magpa-hijack. Halimbawa, yung mga Duterte, isang platitong mani, led by Mike Defensor at saka Jean Paras, pumunta kasama si Sal Panelo, sinubukan i-hijack. Kung insignificant itong pagkilos na ito, bakit sinusubukan nilang sakyan? Right. Pero hindi sila pinayagang sumakay. Nandun lang sila sa gilid-gilid, no? Sa EDSA's line. Dahil malinaw naman kung ano sila eh. Di ba? Correct. Pero kung ang tingin nila hindi ito mahalaga, bakit sinusubukan nilang i-hijack? Bakit sinusubukan nilang sumakay? Pero hindi Tama. sila pinayagan, kaya doon na lang sila sa sulok. No? Tsaka Mogs, yung sinabi ni Ronald nga kanina kasi saliwang-saliwa dun sa kanilang mensahe. For example, mensahe nila either si BBM mag-resign para si VP Sara ang maluklok maging presidente or magkaroon ng parang transition council or an extra constitutional means para mapalitan ng mga leader sa bansa. Which, the Catholic Church, di ba Ronald? Very specific Yes. yun. Even si Cardinal Ambo nagsabi na hindi susuportahan yun. So, ikaw Mogs, ang nakikita mo itong mga atake ng mga Duterte trolls sa or yung pagmamaliit nila doon sa dami ng tao na pumunta daw sa EDSA, talagang ang tanging intention nito i-prop up ang, so to speak, ang power ng mga Duterte to fight corruption. Alam mo yung paglaban sa korupsyon, Romel, paglaban ng lahat ng tao yan, hindi lang ng isang grupo, no? Maka Duterte man yan, o maka Marcos, o makasimbahang Katolika, o anumang religious group, no? Kasi po ang korupsyon ay nakaka-apekto po sa lahat ng ating mamayan, sa lahat ng tao. Kaya dapat po ang paglaban sa korupsyon ay tayong lahat, no? Wala pong distinction yan dapat, no? Pero kasi kung meron kang political agenda, no? Sa ang isang grupo ay may political agenda, no? Kunyari, yung mga kaliwa, no? Yung mga Duterte, no? Ay hindi po dapat ihalo ang sariling ideolohiya o ang pagsamba sa isang tao para labanan lamang ang korupsyon, no? Kasi masama po talaga ang korupsyon no? Sino man may kasalanan, Duterte man, Marcos man o sino man, dapat talaga lahat 'yan ay hinahabol, no? Lahat yan dapat ikulong, no? Panagutin sa kanilang mga nagawang kasalanan. Alam mo kasi ang lahat ng ito nagsimula nung panahon ni Duterte, itatawag nating impunity. Akala nila wala nang katapusan yung kanilang pamamayagpag, no? Hindi lang sa pagpatay ng tao, hindi lang sa pagnanakaw sa aba ng bayan, kundi tawag tag impunity, tingin nila untouchable sila, no? So namihasa na kaya nung naupo si Bongbong Marcos, nagpatuloy at lumala ng lumala. So akala nila walang katapusan. Kaya dapat sa panahong ito, dapat magsama-sama lahat para wakasan na ang masamang gawain ito. Kaso Mobs, tama yung sinabi mo, no? Pero yung mga nanganganib na makulong, makasuhan, mabawi yung ninakaw, syempre kakampiyan dun sa i-disrupt yung kasalukuyang constitutional Dark side. para mawala yung kanilang mga kaso. Di ba? Tama yan, no? Hindi sila, ayaw nila mag-unite. No? Tutulong sila na mag-disunite. Dahil nga,
makakatay sila. Kaya dapat tayo ay maingat. Diba? Tayo ay maingat dahil may mga sumasakay eh. Tapos meron namang mga nase-seduce, nalilinlang dito sa mga ugok na to. Hindi kaya nga sabi ko raw, wala tayong walang unity, wala kasing sense of purpose na corruption lang lalabanan, no? Ang gusto ng iba, alisin si Marcos. Ang gusto ng iba, alisin si VP Sara. Ang gusto ng iba, transition government. Ano ba talagang dapat? Kasi lahat ng ito wala sa constitutional means, no? Dapat sundin natin yung konstitusyon, no? Ngayon, kung talagang ayaw nyo na kay Pangulong Marcos at ayaw nyo kay VP Sara, di sundin natin yung constitutional succession, no? Hindi pwedeng unelected na constitutional means ang mangyari na transition government o junta o kung ano, no? Then hindi po yan naayon sa ating saligang batas, no? Kung talagang ayaw nyo sa dalawa, okay yan. Kaya lang dapat magkasundo silang sabay bumaba, no? At siguro ang susunod na succession yung Senate President. Pero hindi po siya ang magiging ating Pangulo, kundi caretaker government lang at magtawag ng bagong eleksyon para mahalal ang totoong leader ng ating bansa. Tama Mogs. Kaya hindi dapat mag-unite just for the sake of unity. Dapat kung mag-unite ka, may basihan. Oo. May tunay na unity. You do not unite just to disunite. Diba? Pero parang mahalaga. Kaya binabandera ng iba, uy, magkaisa tayo. Ba't ka naman makikipagkaisa kay Panelo? Bakit ka naman makikipagkaisa kay Lambino? Bakit ka naman makikipagkaisa kay Harry Roque o kaya kay Mike Defensor? Diba? Wag naman. Dapat may basihan ang tunay na unity. You do not unite just to disunite. Ang nung 2022, 'di ba? Rallying cry na yan ni ng unity team before. At even si then candidate Bongbong Marcos was asked, 'di ba, Mogs? Saan lang ba siya nagpa-interview? Sa Net25 lang ata, tsaka sa SMNI eh. Ayaw naman niya sa ibang media organization eh. Pero ang parati niya sinasabi, kung tayo magkakaisa, kahit na anong suliranin na hinaharap ng ating bayan, ay kaya nating masolusyonan. So, ang key daw talaga is unity. So, to the point ni Ronald, parang tanong natin doon, unity for what purpose? Sabi nga naman ni Ronald, ba't ka may kipag-unite sa iba naman ang intensyon at iiba ang goal? Dapat malinaw ang intensyon, no? Bukasan lang yung korupsyon. Panagutin yung mga nasangkot dito sa maanumalyang infrastructure project. Pero kung kaya kayo nagtawag ng unity, no? At anti-corruption para lang tanggalin ang isang tao, ay hindi po maganda yan, no? Kung gusto nyong reforma, tanggalin yung lahat na sangkot dyan, no? Hindi lang ang Pangulong Marcos, hindi lang si VP Sara, pati mga senador at congressman na talagang nasangkot dyan at lahat yan ikulong, no? Ngayon, ito talagang gusto nyo ng reset na sinasabi, mag-election ulit tayo, no? Kaya mo, ikaw kahapon, iba na eh. Kulong lahat mga kurakot. Kulong lahat mga kurakot. Lahat na, lahat. No. Lahat. Wala exception, Ronald, no? At tama yung sinabi mo, Ronald yung call natin, hindi lang basta ikulong ang mga korap. Dapat matatapos siya ron sa pagsasabatas ng anti-political dynasty bill. Yung ugat, kasi diyan nagsimula lahat yan. Ugat ng korupsyon. Correct. Yun yung sinabi ni Mogs kanina, yung impunity eh. Sige Mogs, go. Impunity. Kasi alam mo, Romel, no? Dahil sa lumalabas na unti-unti ang ebidensya at ang extent ng nangyaring pagnanakaw sa ating kaban ng bayan, talagang hindi ko matanggap na yung ating palang budget merong tinatawag na allocable.
Sabihin, O nga, may word allocable. oo, ibig sabihin, yung pag nagbabalangkas pala ng budget, ang DPWH, alam na nila kung kayo pupunta, no? Mm. Kunyari, kung merong 600 billion na pondo ang DPWH, sabihin natin na yung allocable doon, 500 billion. Alam na kung kaninong distrito pupunta itong project, no? Yan yung naka-allocate lang, no? Kasi meron pang unprogrammed funds, di ba? Meron pang hindi naka-allocate. Kaya, talagang halos lahat na ang Kongreso natin sa senador nakinabang diyan sa ating budget, no? Kasi hindi nabantayan eh. At yung meron pa ring attempt, no? Nakita natin yan, Ronald, noong 2016 to 2022 to vilify the Catholic Church. Kaya 'di ba may mga threats si Duterte at sinasabi niya ang mga accusations niya na unfounded, na mga rapist at mga corrupt itong mga pare. So again, yung moral authority ng Catholic Church ngayon dito ang ina-attack. For example, yung mga sinabi kong post kanina, Mogs, na kinu-question or minamaliit yung naging effort ng panawagan ng simbahang Katoliko para labanan ang korupsyon. So, sinasabi na kukunti raw dumating, samantalang ang Iglesia ni Cristo nung nagpatawag doon sa Luneta, naka-muster ng 600,000 people. Pero kung susumahin mo talaga yun at titignan mo, 'di ba, Ronald, buong Pilipinas bawat mga city may mga rally. Tama. At yung nagiging fulcrum ay yung simbahan. No? Hindi ito yung mga usual suspects. Mogs at saka Robert, hindi ito yung mga dati lang napudpud na yung mga sapatos sa kakamarcha, no, na maus na sa kakasigaw. Ito yung mga karaniwang tao na hindi usually sumasama sa mga rally. Ito yung grupo ni Manny Mogato na Zumba group, no, yung mga nagzumba, no? Ito yung grupo ni Romel, no, nagpa-run pag linggo. Ito yung mga karaniwang mga alumni association. Di ba, na hindi naman political. Ngayon, yan yung nakikita mong sumusama dito. Pero mo kahapon, ang dami mga seniors na nandun, dala-dala yung kanilang upuan. Nakakatuwa nakakabusog ng puso. Diba? Tapos sasabihin mo ay disunity? Hindi! Nakakaisa sila. Pero nationwide. No? At nagkakaisa sila, hindi lamang para mag-unite. Nag-unite sila para sa isang layunin. Correct. Hindi sila nakakaisa. At going into 2028, in 2.5 years, may possibility na hindi lang natin mababago yung sistema, kung hindi may bagong mga tao, bagong politiko na uupo sa sistema na yan. Yun yung nakikita natin ngayon. Kaya wag nilang maliitin. Ito namang mga ito, gusto, sila lang ang bida. Dapat hindi naman. Dapat hindi naman kami yung bida. Dapat yung karaniwang tao, bida na rin. At speaking of bida, Manny Mogs, akala namin kasi kanina tulog ka pa dahil nga napagod ka sa rally kahapon. Kaya simula pa lang nung programa, pinulutan ka na namin ni Pero Ronald. September 21, kasama si Mogs. Di ba, Mogs? Oh. Saan? Wala ka makakala ko. Nakita kita. Wala ka ba na sa rally? Si Bamer Moran. Iba yun. Ibang bear yun, ibang bear. Dahil, alam mo, Romel, hindi mo pwedeng ikumpara yung simbahang Katolika doon sa Iglesia ni Cristo Church, no? Kasi yung iglesia, kaya niyang manduhan yung kanyang mga tagasunod, yung mga miyembro niya, no? Simbahan. Kasi may time card dyan may attendance sheet na tine-check yung attendance ng bawat member kung nandiyan ba dyan o waten ba o hindi, no? Kasi ang Catholic Church, hindi naman siya nag-encourage na pumunta kayo. Dapat, no? Walang dapat may free will tayong mga Pilipino na pumunta o hindi, no? At makiisa sa ganyang mga aktibidad, no? Yan po pagkakaiba kasi kaysa yung minamandohan, kaya kita mo naman nung November 16, no? Maraming bus ang dumating sa kung saan galing, no? May Nueva Ecija, may sa Norte,
may Southern Tagalog, no? Kaya marami kasi alam kasi ng iglesia na ayaw lang iutos sa kanyang mga miyembro na pupunta kayo dito, no? Ang simbahang Katolika hindi naman nag-uutos na, "Oy, punta kayo dito," no? Walang ganyan eh. Bahala ka sa buhay mo kung pupunta ka o hindi, no? Pero ibig sabihin, marami pa rin ang nakikiisa dahil voluntary to, no? Voluntary. Hindi to pinilit, no? Di tulad ng iglesia na kailangan natin pumunta raw, may attendance di ba? Kaya kakaiba po yan ng Katolika at ng INC, no? May mandatory sila, ang mga Catholic bishops ay wala, no? Moral lang, persuasion ang ginagawa, no? Ng ating simbahan, no? Pero hindi ibig sabihin na pag hindi ka pumunta, pupunta ka sa impyerno. Di ba? Kasi sa iglesia, pag sinabing punta tayo dito, dapat pumunta lahat. Kung hindi, itatakwil ka ng simbahan mo. Pag hindi ka sumunod, impyerno ka. Oo. Kaya itong si Ronald, hindi pwede mag-iglesia to eh. Pasaway to eh. Pero ang kaibahan ngayon, Romel at Mogs, ay malinaw yung role ng Catholic Church. Moral leadership. Diba? Yan. Moral anchors. Pero at the same time, ang tingin ng simbahan ngayon, hindi naman pwedeng ihiwalay yung kaluluwa sa katawan. Hindi dapat yung moral leadership ay nakahiwalay sa mga konkretong labanan ng tao. Hindi sila mag-endorse sa mga kandidato, no? Pero babanatan nila ang katiwalian na pumapatay ng mga estudyante na sa baha at hindi na nakakauwi sa tahanan. Babanatan nila yung daang-daang bilyon na ninanakaw habang yung gobyerno pinipilit tayong mag-spend ng 500 pesos sa Noche Buena. No? Binabanatan nila, no? Itong mga Duterte na ito na gustong sakyan yung simulain ng mga mamamayan para talagang tapusin na itong sistema ng korupsyon. Kung saan, sabi nga ni Manny Mugato, sila ay isang mahalagang bahagi ng korupsyon, itong mga DDS, etc. etc. So hindi lang ito parang spiritual. Hindi lang ito ganun eh. Ang moral leadership goes beyond the spirit. No? Dahil yung spirit ay kasama ng katawan. Hindi siya nakahiwalay. Yan. Pag nawala espiritu, di lumulutang-lutang ka na. Bakay na. In some ways, di ba, parang how can you say that you feed the poor pero hindi mo naman actually pinapakain ng ang mga mahihirap, or sinasabi mong mahalin ang kahit sino mang tao pero pinipili mo lang ang minamahal mo, di ba? So, dagdag pa dito, Ronald, Mogs, ano ang na-achieve ng November 30 rally? Ikaw muna, Mogs, then si Ronald, sunod natin. Alam mo, mahalaga yung nangyaring protesta, no, kahapon, linggo, no? Kasi pinapakita lamang nito na ang taong bayan ay hindi na masaya, no? Hindi na natutuwa sa ginagawa sa ating kaban ng bayan, no? Kasi ninanakaw nga sariling personal na interest, no? Bilyon-bilyon ang nawawala sa ating pondo, no? Ang masama niyan, no? Nagkakautang-utang ang bansang Pilipinas, no? Inuutang nila para palakihin yung ating budget taon-taon, pero hindi natin alam na malaking bahagi pala ng ating budget napunta sa personal na kapakanan ng ating mga mambabatas, no? Hindi lang pupunta sa mga proyekto na dapat puntahan, no? Kung ang project ay overpriced, substandard at hindi talaga ginawa, ay talagang kasukduda na yan na pangungurakot sa ating kaban ng bayan, no? Kaya mahalaga kahapon na naipakita ng mga mamayang Pilipino, no, ang kanilang galit, no? Ang kanilang pagtutol sa ganitong mga corrupt practices na panahon na para managot na ang mga taong nasa likod nitong pandarambong na nangyayari sa ating bayan.
Ronald, sa tingin mo mas naging mas malakas ang mensahe kung mas marami dumating? Well, yes and no. Pero nga, ang gustong ipahiwatig nitong pagkilos na ito ay iba. Ang gusto nila ipahiwatig ay pambansa na ito. Hindi lang mga Mm. taga Metro Manila, no, ang humihingi ng pagbabago. Nationwide, no, yun ang Mm. hapon nito. Kaya hindi na pwedeng sabihin ng kahit sino na ito ay isolated pocket lang dito sa Manila, gaano man kalaki. This is Mm. now a nationwide movement na may mahabang runway, 2.5 years. Hindi lamang para baguhin yung sistema, kung hindi mag-create ng mga bagong politiko na uupo doon sa 2028 government. No? Hindi lang gobyerno ang gusto nitong palitan, kundi yung sistema. Hindi lang pwedeng Mm. palitan yung sistema na wala kang mga bagong tao sa gobyerno. Mm. Di ba? Mm. Kaya yun yung hinahabol nito. No? Mm. Kombinasyon ng reforma, advocacies, at mga tao na papalit. No? Mm. Tayo kasi, banat tayo ng banat sa sistema. Wala naman tayo ilalagay na tao. Diba? Mm. Ngayon, may potensyal na may ilagay ng mga tao. Papalitan yung 80% ng ating mga politiko na puro dynasties. Diba? Kung merong pagkakataon, ngayon lang yun. Hindi ko sinasabi na magiging madali. Siyempre mahirap, uphill yan. Pero ito ay labanan between cynicism and integrity, between desperation and hope. Sinasabi natin ngayon may pag-asa. Sinasabi natin ngayon may mga politiko na may integrity na i-create itong kilusan na ito going into 2028. Yun yung mensahe kahapon. Right. Speaking of mensahe kahapon, Manny Mogs, ang sinasabi naman ni Ronald, kung ang iyong mensahe at ang iyong intensyon ay isang malinis na gobyerno at ikaw ay walang pinapaborang particular na politiko, pwede bang maging open dito ang mga diehard Duterte supporters? Palagay ko hindi eh. Sarado na ang pag-iisip ng mga yan eh. Ang kanilang iniisip ay palitan si Pangulong Marcos ni VP Sara, no? Palagay ko yun talaga ang intention nila ng mga DTS, ng mga Duterte supporter. So palagay ko hindi malinaw sa kanila na si Pangulong Marcos lang ang mawala, kundi dapat na ang ipalit ay si VP Sara. Kaya lang sa isang banda, ang nakakarami sa ating mga mamayan ay hindi rin tanggap si VP Sara, no? Kung hindi tanggap si Pangulong Marcos, hindi rin tanggap si VP Sara, no? So dapat talaga magkaisa ang lahat, no? Maka Duterte man yan o hindi, no? Na alisin ang mga korap sa ating pamahalaan, no? So hindi lamang po si Pangulong Marcos, si VP Sara, ang mga senador at ang mga congressman, no? Lahat po ng may panagutan sa ating bayan sa pagkakupit ng ating pondo ay dapat pong managot, no? So yan po ang solusyon ng ating crisis ngayon, no? Kasi alam mo itong crisis to hindi to matapos eh. Bino mo, nalusutan ni Pangulong Marcos yung September 21, yung November 16 at yung November 30. Pero hindi ibig sabihin na safe na po si Pangulong Marcos. Kasi kahit na paano, meron din po siyang panagutan sa ating bayan. Kasi ang lahat ng ito ay nangyari, no, sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Bakit niya napayagan ang ganitong kasakaman, no? Ang kanitong korupsyon, no, na mangyari. Hindi naman siguro siya pinanganak noong 1940 o 1940 kopong-kopong na hindi niya alam itong nangyayari, no? Alam din niya na ang kanyang pinsan gumagawa ng paraan para magpayaman, no? O talagang siguro na-realize niya, no, ngayong taon na tama na, sobra na. Wala nang puwang kasi wala bang kabusugan, no? So tingin ko kung hindi pa siya nagkaroon ng ganitong krisis
hindi siya magising sa katotohanan no? Mm. Na dapat nang putulin ang masamang gawain ito. Kaya lang tingin ko wala din siyang result dito, no? Kaya lang alam mo si Pangulong Marcos may immunity pa, no? Dahil siya ang ating nakaupong pangulo, siguro may immunity, no? So patapusin natin ang termino niya, no? At kung dapat siyang habulin after, habulin natin, no? Kasi ako ay naniniwala na hindi siya rito libre, no? Hindi siya rito walang kinalaman, no? May kahit na paano may konti siyang alam, no? At pinabayaan niya at kaya lumaki ang problema, no? Siguro nung nag-speech siya nung SONA na maya naman kayo, ay akala niya ang problema ay ganito lang kaliit, no? Oo nga. Ngayon lumalabas na sobrang laki pala ng ating problema sa ating bayan na to. Kaya siguro hayaan natin, tulungan natin na munang linisin ni Pangulong Marcos yung sistema at saka na natin i-deal after kung ano man dapat niyang panagutan sa ating bayan. Mm. Ang Ronald. problema, Mobs, pag ganyan yung ating argumento na nag-agree ako, ang tawag sa atin ay mga pro-Marcos. Ang tawag sa atin ay mga oportunista. Itong mga ugok na ito. Diba? Kaya kahit anong sabihin natin, para sa kanila, itong mga resign all, itong RevGov, para sa kanila, mali. Lahat ng sasabihin natin. Mm. At saka, ang tanging mga Duterte lang ang may solusyon sa problema natin ngayon. Tatanong ko sana sa iyo, Ronald, hypothetical question. Napasa ang anti-dynasty law. Isang Duterte lang ang tumakbo at si VP Sara yun. Dapat isa rin ang lalaban sa kanya. Dapat magkaisa lahat around that one candidate na lalaban kay Sara. Or else, pag mahigit isa, yari tayo. At yun nga yung parang lumalabas sa mga nababasa ko, parang yung nag-react Ronald dun sa hindi daw masyadong maraming sumama sa EDSA at Sulinaneta. Meron isang, pink na komentarista. Sabi niya, pwede ba mag-usap-usap kayo kung ganito pa rin ang magiging kumbaga output natin pagdating sa mga mobilization. Mukhang inevitable ang isang Sara Duterte presidency sa 2028. Alam mo, hindi lang yan mobilization Pakisabi sa kanya, ayoko na sana siyang patulan Dahil kung imo-monitor mo ang social media, nandun yung silent majority. Kung imo-monitor mo yung mga survey, nandun yung emerging, no, na silent majority, di ba? Tama. Halimbawa, si Manny Mugato, ang linaw-linaw anti-corruption yan. Ang linaw-linaw anti-Sara yan. Ang linaw-linaw anti-China yan. Sumama ba yan sa mobilization kahapon? Hindi. Hindi. Gano'ng karami yung katulad niya? For varying reasons ay hindi sumama pero parehas ng posisyon. Yun yung ibig kong sabihin. Ikaw ba, Romel? Nasa rally ka ba kahapon? Wala, nandito Diba? sa Davao. Ibig ba sabihin ikaw ay pro-Sara? Ibig ba sabihin ikaw ay pro-corruption? Dito lang 2/3, dating 3, hindi sumama Ibig bang sabihin nun, lumiliit yung mga rally? Diba? Exactly. Yun lang ang aking ibig sabihin. Dito pa lang 2/3 na yung hindi sumama Pero nagkakaisa tayo sa layunin. At malaking indication tayo na yun, Ronald. sa pagbanat sa problema. Yes, yung pagbanat sa problema yung hina-highlight natin dito. At yung malaking indikasyon din dito, Ronald, diba dati hindi na-penetrate ng mga ganitong klaseng podcast sa mga OFW. Pero alam natin yan sa mga biyahe mo na ang mga mata ng ating OFW base namumulat na. At sabi nga ng ating kaibigan sa Japan, si Mencho Yamamoto, meron pa rin daw na diehard. Pero unti-unti daw may nakikinig at napapaisip na parang oo nga no. Parang yun ang pwede pa nating makausap at binabalanse yung mga issue. Pero yung sabi nga ni Mogs, yung mga saradong isip, kahit na anong ilatag mo dyan sa harapan, kumbaga nag-serve ka ng lechon manok, para sa kanya ang tingin niya lechon yun, lechon baboy.
So hindi mo na Kaya, mapabago yun. tulad Romel last week, nagsalita ako sa mga OFW sa France. Inamin nila na mayorya sa kanila dati ay pro-Duterte. Pero ngayon, hindi na. Ibig sabihin, malaking elemento ng ating OFW na nabudol dati ay ngayon nagising na. Yun lang ang sinasabi ko. Sa Tokyo, sa Yamamoto, Yan. sa Vienna, sa Yes. Milan, sa Rome, Yes, sa Rome. Paris, no? Sa paglilibot namin, malaki yung pagbabago. Diba? At doon kinakabahan ang mga Duterte. Kaya nga ang gusto nila ay RevGov. Ang gusto RevGov nila kagad. ay installation. Diba? Ang gusto nila ay extra-constitutional. Diba? Dahil kinakabahan na sila eh. Kinakabahan na sila. Mogs, kinakabahan din ba ang China sa tingin mo? Siyempre. Kasi ang pag-asa ng China, kung mailuklok si VP Sara, happy sila. Dahil siyempre, back to good old days, no? Panahon ni Duterte. Kung saan malaya silang nagagawa ang kanilang panakop sa West Philippine Sea, no? Alain mo, nung panahon ni Duterte, ilang eroplano at barko ng China ang lumalapag sa Davao, no? Correct. Ngayon, halos hindi pupunta diyan ang China, no? Pero ang activity nila sa West Philippine Sea, lalo sa Bao de Masinloc, ay tuloy-tuloy, no? Ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos, nakita nila na pumapalag, no, ang Pilipinas, na may ginagawang paraan para hindi sila malayang makapunta diyan at manakop, no, sa ating teritoryo. So kung mawala ang balakid na to at isang very friendly government ang mapalit kay Pangulong Marcos sa 2028, siyempre gusto nila yan, no? Kaya sana ang mga Pilipino ay magkaisa rin, no? Na ang laban, no, sa 2028 ay hindi lamang laban sa korupsyon, kundi laban din sa China, no? Dapat magsama-sama tayo na tutulan ang ginagawa ng mga Chino sa ating teritoryo, no? Inaangkin di ba? Tama. At Nasa- mga traidor silang kandidato rito. Oh, Di ba At hindi lang kandidato, Ronald. Di ba yung naglunsad sila kasama ni Lambino, ni Banlaoy, Carita Carlos, di ba? At saka nung Deputy Ambassador ng China. Di ba may nilunsad sila? Si Nikki Cositing. Oops. Ano ba yung nilunsad nila? Philippine-China Ako. Relations something. no? Sa Diliman College. They are no longer hiding. They are in plain sight. Ang lakas na ng loob nila. Lantara na. No? Lantara na. At kasama nila yung mga Duterte, sila Lambino. Oo. Diba, lantara na yung unity nitong mga traidor. Yan, sila Sasasot, sila Ana Malindog Uy, yung mga parati kong binabardagulan sa X yung mga, hindi naman nahihiya yun yung kanilang paghanga sa China at parating kapag kami nangyayari sa West Philippine Sea, di ba, Mogs? Ang sinisisi pa ang Coast Guard at sila Commodore J. Tariela, tayo raw nag-agitate. Talagang cut and paste nung script ng China ang ginagamit nila. So, may kita mo na may hand or may impluwensya rin ang China dito sa nangyayaring gulo sa Pilipinas. Sa tingin mo, Ronald, parang ginagatungan ito ng China para maging mas distracted tong si Bongbong Marcos? Of course. Hindi lang para mas distracted. Mas disruptive. Pag may disruption ngayon, no, ay pwede nilang gawin with impunity yung pagsakop sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Katulad nitong plano nilang kawalanghiyaan sa Scarborough na gawing Geo Reserve. Katulad nitong ginawa nilang pagsakop sa Escada Shoal, no? At ngayon ay hinihigpitan na naman nila yung resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. Lalo sila nagiging aggressive. At malaki yung tulong ng mga traidor dito sa ating bansa. Dahil ang tingin nila ay hindi sila na-i-expose. Well, i-expose natin sila. Yan. Romel, Mogs, kinakailangan ko munang
Bachi na. mag-expose ng sarili ko. Kailangan ko munang umalis. Meron pa akong pupuntahan, yung StoryCon. Dahil mahigit 1 linggo na akong wala ron. Baka mapagalitan matindi na ng penalty. ni Reg, ni Principal Reg. No? Kaya Wala si Red, kayo lang ni Bok Ed ang magkasama ngayon. Oo. Iwan ko na muna kayo. Ha? Pero sa mga Nasa manonood po ata, natin, nasa start base si Red sa start base. Pupunta ka ron na Mogs mamayang gabi? Sa Christmas party nila? Hindi, bukas yun. Bukas. Sige, see you. Mamayang hapon, doon tayo sa safe house. Sige, see you. See you, Ronald. Na, sa ating mga tagapakinig. No? Ikaw na muna, bahala. Romel, Mogs. No? Magte-thank you lang din tayo kasi yung bagong ilaw ay kitang-kita nyo naman bumatang-bumata si Ronald. Yes. Diba? Napadala yan ni Romel. No? Hindi, padala ng ating mga supporters yan. Yes. Salamat po, salamat. Thank you po. Mogs, tapusin natin at alis na si Ronald. Ito ngayon, ang ating pinakahuling punto na dapat nating pag-usapan. Bago natin iwanan tong topic na to. Sige, Mogs. Kasi gusto lang sabihin, no, na nanawagan yung ilang sektor na imbisigahan daw yung bayan muna, no, at saka Makabayan Black kung saan nagagaling ang pondo nila, no? Kasi itong mga grupong itong mga progressive na to mga kaliwa, di ba? So iniisip nila na galing sa China, no? Yung funding, no, ng grupong ito para labanan itong ating gobyerno. Kaya nanawagan ng resign all, no? Alam nyo, itong mga Duterteng grupo gumagawa lamang ng camouflage, no? Ng deception, no? Kasi ang totoong may relation sa Chinese Communist Party yung pang PDP laban, no? Yung partido ni dating Pangulong Duterte, yung partido ni Bato, yes, yung partido ni Bongo, yung partido ni Robin Padilla, yung partido ni Raul Lambino, at partido ni kung sino-sino pang mga ni Alfonso Cusi, dating energy secretary, no? Sila po ang may party-to-party relation sa Chinese Communist Party. Hindi po yung bayan o hindi po yung Makabayan Black, no? Dinawin po natin yan para makita niyo kung sino talaga ang nasa likod ng panggugulo, no? At ng pag-undermine sa ating gobyerno, no? Ito po ang PDP laban kasi sila po ang mayroong ugnayan, no? Sa Partido Komunista ng China. So medyo komunista po yung sabihin natin yung mga Makabayan Black na yan, pero wala po silang kinalaman dyan sa China. No? Right. Kasi yung China nga tinutulog siya rin nila, di ba? Binabanatan nila yung China pahanakap sa West Philippine Sea. So talagang malinaw po na ang Duterte Group lamang na PDP laban ang may kaugnayan sa Chinese Communist Party, no? Kasi hindi naman po tayo galit sa China, no? Yes. Galit lang tayo sa lang. ginagawa ng China, no? At galit lang tayo dun sa patakaran ng Chinese Communist Party na talagang gustong sakupin yung ating mga teritoryo, no? Pero hindi ibig sabihin na galit tayo sa lahat ng China, no? Kasi nga meron tayong malawak na ugnayang pantao at meron tayong ugnayang sa pangangalakal, no? Kasi nga malaki ang trade, no, na ginagawa ng Pilipinas at ng China, no? Sabi nga nila yung pako na ginamit doon sa pagpako kay Kristo galing sa China. So, talagang tanggap po natin na marami tayong mga
binibili, no, at ginagamit galing sa China. Pero hindi po sabihin niya na kalaban natin ng China. Ang kalaban natin yung Chinese Communist Party na gumagawa ng pananakop sa West Philippine Sea. At ang Chinese Communist Party po ay may malapit na ugnayan sa PDP Laban, ang partido po ng mga Duterte. So malinaw po yan, no, na kung sakasakaling maupo sa 2028, no, si VP Sara, tiyak na may partisipasyon ang Chinese Communist Party at ang PDP Laban. At kaya hina-highlight po yan ni Manny Bogs, mga kababayan, kasi na obserbahan din namin mga nagre-research at nag-iimbestiga ng impluwensya ng China dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mas nagiging hyperactive po ang China, lalo na nung nagsalita yung bagong Prime Minister ng Japan tungkol sa kung aatakihin ng China ang Taiwan. Lalong naging nanggigil sa galit ang China sa social media, sa mga trolls nila. Inaatake hindi lang ang Japan, pati ang Pilipinas, pati si Marcos. So tama yung sinabi ni Ronald kanina, Mogs, hindi lang distraction but disruption ang habol para hindi talaga mag-function. At ang bali-balita nga natin, iisa-isayin naman ngayon ang mga cabinet secretaries para ipamukha na weakling talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos at para kailangan na mag-take over na either ang military or magkaroon ng people power. Kasi ang goal nila talaga hindi maiayos ang gobyerno . Ang goal nila maibalik sa pwesto ang isang Duterte para pauwiin mula sa Netherlands ang matandang Duterte. Tama. So klaro yan, Mogs, no? Ang nakikita nating pattern is not really about good governance, but yung pagbabalik ng isang pamilya sa pwesto. Tama, Romel. Oo. Yan lang kanilang layunin, no? Hindi ang wakasan ang korupsyon. Kasi pagka pinalitan mo si Pangulong Marcos, ang ipapalit mo ay isa ring korap. No? So, anong pinagbago dun? Di wala, di ba? At saka, Mogs, pag ino-open mo yung topic na imbestigahan din yung confidential funds or yung 51 billion flood control budget ni Pulong, nagagalit. Wala nga rin session si VP Sara. Paano magkakaroon ng session? Hindi naman siya mababatas. Ayun. Tsaka, may mga pa sila, may mga sinasabi pa about sa yung si VP Sara daw ay parating nakakakuha ng mataas na rating sa COA. Pero nililive out nila yung issue doon, Mogs, na may disallowances. Unmodified rating po ng COA, ibig sabihin tama yung accounting procedures sumunod. Pero hindi ibig sabihin na may questionabling pamamaraan kayo ng paggastos ng pera. Kasi yun po yung nag-i-issue sa kanya. Yun din ang finding ng COA doon sa kanyang confidential funds dahil yung mga pangalan na ibinigay at yung mga resibong pinakita ay questionable. Okay? Yan po. Kaya basa-basa po sa mga tamang sources. Kasi kung anong inaano nyo dyan, kung saan lang kayo nagbabasa. So, huling salita, Mogs, tapusin natin tong episode natin. Ano yung masasabi sa ating mga manonood, sa ating mga loyalistang lolo't lola sa nangyari noong linggo? Mawawalan ba tayo ng pag-asa? Hanggang ganyan na lang tayo? Parali-rali at walang nagbabago. Alam niyo po mga kasama natin, no? Hindi po nagtapos ang protesta noong November 30. Tuloy-tuloy po ito hanggang wala tayong nakikitang naipakulong. Kasi may nag-file na nga na kaso sa Sandigan Bayan laban sa 8 katao kasama si Saldico at mga officers ng SunWest Corporation at mga opisyal ng Mimaropa Engineering Office, no? Pero simula pa lang po yan. Wala pa tayong nakikitang mga tabang isda na napanagot, no? Kasi hindi lang po nag-iisa si Saldico, no? Marami po sa ating mga
congressman, senador, no? Ang involved diyan sa flood control project, no? At sa anomalous infrastructure projects, no? Hindi lang po mga mababatas, no? Kasi lumilitaw ngayon sa isiniwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na may mga cabinet members na involved, no? Na sinabi nitong si Yusek Bernardo na gabihan daw siya ni Secretary Undersecretary Ulaybar, no? Na nangihingi ng projects si Executive Secretary Bersamin, si Lucas Bersamin, no? Lucas, At gumawa ng listahan itong DPWH na umaabot sa halagang 2.85 billion, no? Na proyekto, no? Ang problema, Romel, bakit ang bilis na nabigyan ng SARO, no? Ang bilis na binigyan ng pondo itong mga proyekto yun. na hindi natin alam kung nagawa o hindi, no? Pero may SARO agad no? Start of the year, no? At kinolekta nga ni Undersecretary Ulaybar at ang kanyang kasama na si Undersecretary Adrian Bersamin, no? Nasa mga van, no? Security van na nakaparada diyan sa Diamond Hotel sa Manila, no? Na billion ang napunta sa, ewan ko kung napunta nga kay Executive Secretary dahil yun na sinasabi, no? Yun. At kung ito ay naibigay agad ng pera through ASARO, siyempre may kinalaman dyan ng Department of Budget and Management, no? Correct. At alam mo naman natin ano ang history ni BBM. Secretary Amina Pangandaman, no? Yes. Naging budget secretary siya at naging chief of staff siya at siya ay naglingkod, no? Sa opisina ni dating Senador Angara, no? So nakita niyo naman na si Yusek Ulaybar ay patuloy na nagtatrabaho sa DepEd sa ilalim ni Secretary Sani Angara, no? So koneksyon yan koneksyon. So ikapakita lamang po na hindi lang ang ating mga mambabatas, hindi lang ating mga senador o congressman ang nakinabang sa infrastructure project, no? Kundi pati may mga cabinet members din, no? Hindi natin alam kung si Yusek Bersamin lang ang kasama diyan, no? Kasi sinasabi ngayon na may mga Yusek at may ibang cabinet na tumanggap ng kickback dito sa ating infrastructure project. Ang masakit yan, Romel, kung ikaw ay ibang departamento, wala kang kinalaman sa infrastructure project. But naman, makikinabang ka. Di ba? Correct. Madadamay ka. Kaya ang panawagan po namin parating tumutok sa mga ganyang issue at ipahiwatig niyo po ang inyong sarili sa inyong social media accounts para malaman ng gobyerno ang inyong mga saloobin. At syempre, supportahan yung mga ganitong klaseng programa kung saan balansyado at malalim ang paghimay sa mga issue ng bayan. Okay po? Maraming salamat Palamog sa may mga nagpadala sa atin over the weekend sa pamagitan ng ating GCash account. I-flash ko lang sa screen. At meron din pong nag-i-email sa atin patuloy na humihingi ng impormasyon patungkol sa kung paano makaka-order ng libro ng ating kaibigan na si Manny Mogato. At yan po ang email lamang po, sasagutin ko po yan at i-forward ko po kay Manny Mogs ang inyong mga order. Si Captain pala Manny Mogs, yung last episode natin nag-comment pero sa replay siya nag-comment. Salamat po. At maraming salamat po muli sa inyong pagtutok sa ating programa. Hanggang sa muli, ito po si Romel Lopez kasama si Manny Mogato at ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye! Thank you.